Ay, may buntag pa da eh. May bunto nga kay alauna. Akala ko naman nasa 11 ng umaga. So, nabigay. Ang daming pagkain dito guys sa bahay namin. Ayun o, nagkaralakas na. Pero hindi kami kumakain yan. Wow, isda na. Isang isda na malaki oh. Tapos, ano, may talong. Pero hindi ako kumakain ito guys. Sabaw lang sa akin. Ibahog sa rice. Hindi ko kumakain ng isda na salmon. Yung tulingan lang kinakain ko. Yan yung ano oh. Bigay na bilo-bilo ni ate. Kain tayo. Kain muna ako kasi para akong lutay na kulang sa tulog ba. Yung hindi pala kulang sa tulog kasi natutulog ng alas 2, nagigising ng alas 9:30. Tama ba yun? Iba talaga yung natutulog ka ng maaga tapos nagigising ka sa saktong oras, diba? Yung sa Pilipinas, yung matulog tayo ng mga alas 9, nagigising tayo ng alas 6, alas 7 ng umaga. Okay yung gising natin, hindi kagaya ng natutulog ka ng late na 7, alas 2 ng umaga tapos gising ka din ng alas 9 ng umaga. Iba talaga. Kain tayo guys oh. Bigay ni ate, ang sarap. Bilo-bilo ba? Sarap guys. Tingnan yung ubi, violet. Ubi ba ito or kamuti? Wakas malapit nang matapos yung Ramadan. Ilang days na lang? 3, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 days na lang. Sarap ga. Tapos may paksiw din. Ito yung paksiw. Oh, ang dami talagang pagkain. Ay! Oh, kahapon yan, hindi naubos yung ano yan, carnero, tas yung rice nila na, yung tinatawag nila na harissa. Ano tuloy ito. And then, ito pa. Yan pa, may pagkain pa dito. Kinalaga. Ang pagkain nila, ano ba itong pagkain na to? Mga order yan, hindi naman nila kinakain yung mga order. Ay, naku. Hindi kasi palakain yung amo namin guys, yung mga bata. Parang mga Pilipino, yung mga anak niya, kung kinakain, pizza, hamburger, ganun lang, chicken nuggets, french fries. Yung mga pagkain Kuwaiti, ayaw nila. Kaya ayan, blessed ako dito na bahay kasi hindi ako nagluluto ng mga malaking kaldero na ganun na kaldero. Kagaya ng ibang bahay na ang laki-laking kaldero. Dito wala, ganitong kaldero lang oh. Liit. May bata ako guys oh. Pero may candy sa likod. Girgian. Girgian to ng amo ko. Hindi niya binuksan. Baby girl. Tingnan niyo. Ang baby girl ng amo ko. Dali namin sa Pinas. Hindi pa naman niya binuksan oh. Muslim na Muslim si baby girl. Hingiin ko to ng amo ko guys. Dalhin ko. Maganda to, no, diba? Lagay sa divider ba? Cute! Cute nga! Magkamukha kami, charot. Cream, patitigasin mo. Kung marunong ka magpatigas ng isang bagay, ito ang gawin mo. Ilagay mo sa freezer para tumigas. First, within 20 minutes. Let's go. Gawa pala tayo ng sambusa, cheese, and pizza sambusa. Ito guys, oh. Ito na yung pizza. Nagyan ko siya ng zaytun, mozzarella cheese, at ketchup. Ito na ketchup. And yung cheese natin, ito yung ginamit ko na cheese para dito. Maayong gabi. Gagawa tayo ng sambusa cheese at sambusa pizza. So,
Ito yung ingredients natin guys. Sa pizza at sa cheese. So, ito yung gagamitin natin. So, ito na yung sample. At ito yung pizza. Ganyan siya. Parang ano pa. Hindi pa pwede guys. Oh. Putol pa siya. Mayan pa. Ayan. Lagyan natin ng ayan siya guys. Ganon. Ganon. Automatic. Lagyan natin ng pandikit. Pandikit. Marami yung pandikit ko. Diba? Tara! Madali lang to. Ganyan. 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 Lagyan natin siya ng ang lapot ng flour ko. Ang sarado. Nadami yan. Madali yan guys. Parang. Diba? Ito yung siya. So, ayan na yan yung cheese natin at yung pizza natin. So, patapos na tayo. Anong oras na guys? 11 na pala. Yan mo, mag-11 na ng gabi. Wala pa naman yung mga amo ko kasi umalis sila kasama yung alaga ko. Hindi ako sinama kasi alam nila na nagluluto ako. And then, bukas is Thursday. Gala na naman bukas. Kasama ako niyan sigurado pag Thursday, Friday. And then, walang pasok yung mga anak niya, 10 days, hanggang sa pagkatapos ng Ramadan, Eid. Ang balik niyan, sa next week na, sa 11, 12 ba yan? Linggo. So, ayan. Tapusin na natin to para bago sila darating. Tapos ko na to lahat, guys. Tingnan nyo yung sweet, guys. Oh. Tamis. Chocolate order na nga ko. Yung gitna niya is parang may yung balukot siya. Yan lang ang like guys. Tingnan nyo. Yung sa atin parang lumpia wrapper, diba? Sa kanila, sambusa wrapper ang tawag. Sambusa wrapper. Wrapper. Mamaya pa ang tulog. Gumigising naman kami ng 9:30 to 10. Pero ako guys, gumigising ako ng 9:30 kasi nasanay na ako na ayoko yung matagal akong gumising kasi parang mapapagod ako tuloy ng madaming pagod. And then, trabaho kasi yung amo kong babae. Kaya, umaga akong gumigising, tas naliligo. At least, alam na ng amo, nagising na kami, diba? Pero wala naman problema yung amo namin kasi alam nila na tagal kayong natulog. Diba? So, hindi yan siya. Ang amo namin is, hindi manada. Hindi kagaya ng ibang amo na satsat ng satsat. Ang amo namin, makita lang yan, nagkatrabaho kami, nandyan, okay lahat. Ano yan siyang problema. Pero minsan, may tupak din yung amo, diba? Lahat naman tao, may tupak talaga minsan. Yung ulo, yung minsan may tupak. O, diba? So, hinaya lang namin dito, tas labas dito. Pero actually talaga, ang amo namin babae at lalaki, wala talaga yan silang saksat. Kaya, nagtatagal yung katulong. At walang problema dito lahat ng pagkain. Pati sa sahod, nakaka-advance ka. Sa ibang bahay guys, hindi ka maka-advance. Hindi makaano yung ibang amo. Sabihin walang pera. Ito yung amo ko guys. Nakailang advance na ako dito. Siguro 5 beses na. Wala pa nga akong 2 taon sa June pa. Diba? So, mahinayangan kang hindi mo balikan tong bahay na to. At least, kung hindi ka kontento sa sahod mo dito, gusto mo maghanap ng mas malaki pa, okay naman din. Dito lahat, libre na lahat. Tapos, hindi pagod kasi gamay maliit lang yung bahay. Kaya, yun.
Hindi ko rin inakala ba, patapos na yung kontrata ko ngayong June. Nag-renew na naman ng kontrata. Tapos uuwi na naman. Magbakasyon muna para ma-enjoy yung sarili. May papaaralin pa tayo. Ay, sana yung anak ko, kung makapag-aral man siya, kung kaya ko pa, mag-ayos siya na mag-aral para makatulong sa sarili niya, maging ano yung future niya, yung buhay niya, pag siya na yung darating ng ano niya na magkapamilya siya, tapos ako matanda na, di ba? So, maayos yung buhay niya kasi may trabaho siya. Tapos siya nag-aaral. Tapos yung mama ko, matanda na, yung lola niya. So, maganda pag may trabaho, maayos yung kalagayan ninyo ng hindi yung nag-aasawa, diba? Tapos wala trabaho, tapos ako walang trabaho ko kasi matanda na ako. So, dito muna lang tayo, and maraming salamat sa mga nagpapasalamat pala ako sa mga patuloy na nanonood sa videos ko sa Dance Boholana. Salamat sa mga nag-subscribe, salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At least naiipon ko pa konti-konti yung kasipagan ko at syaga ko sa pag-upload ng videos ng buhay ko dito sa Kuwait nang bilang isang katulong. Salamat sa inyong lahat. Shout out sa family ko, shout out sa mama ko, sa papa ko, sa anak ko. I miss you sa inyong tanan. And ilang buwan na lang. See you soon, Philippines na. Sa awa ng Diyos.